Sa kabila ng paghawak ng mahalagang 3-2 series lead, nananatiling kalmado at maingat si Barangay Ginebra San Miguel head coach Tim Cone. Habang papalapit ang kanilang pagkakataon na muling makapasok sa PBA Finals. Matapos ang kanilang 111-104 na panalo sa Game 5, isang panalo na lamang ang kailangan ng Gin Kings upang tuluyang tapusin ang serye laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Gaganapin ang napakahalagang Game 6 ngayong linggo, alas 5 ng hapon sa Inares Center sa Antipolo. Bagamat nasa kanilang momentum, matapos ang malaking panalo noong nakaraang laro, hindi pa rin nagpapadala si Coach Tim Cone sa kasiyahan at kumpiyansa. Ayon sa multi-titled coach, mayroon na siyang makaranasan noon na kung saan hawak na ng kanyang kupunan ng 3-2 na kalamangan, ngunit nauwi pa rin sa pagkatalyo ng serye. Sinabi ni Cone na 2 beses na ito nangyari sa mga nakaraang taon. Una ay noong 2024 Philippine Cup Semifinals laban sa Meralco Bolts at ikalawa ay noong Commissioner's Cup Finals kontra TNT Tropang Giga. Sa parehong pagkakataon, hawak ng Ginebra ang 3-2 lead, ngunit hindi nila nagawang isara ang serye. Hindi rin nalilimutan ni Cone ang nangyari noong 2008-2009 Philippine Cup Finals nang siya pa ang coach ng Alaska, kung saan nasayang din ang pagkakataon nilang tapusin ang TNT matapos magkaroon ng kalamangan sa serye. Dahil dito, malinaw ang mensahe ni Cone sa kanyang mga manlalaro, huwag maging kampante. Para kay Cone, delikado ang pag-iisip na tapos na ang serye dahil lamang nasa 3-2 na kalamangan. Anya, maraming trabaho pa ang kailangang gawin at kailangan pa rin nilang paghandaan ng mabuti ang susunod na laban. Ayon pa sa veteranong mentor, maraming bagay ang pumanig sa Ginebra sa Game 5. Naging mahusay ang kanilang opensa, pumasok ang kanilang mga tira at naging epektibo ang kanilang depensa sa mahalagang sandali ng laro. Ngunit alam niyang maaaring magbago ang lahat kapag nagsimula na ang Game 6. Samantala, hindi lamang ang resulta ng laro ang pinag-uusapan sa seryeng ito dahil patuloy ring umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Matatandaang naging sentro ng usapan ang palitan ng salita ni Rain or Shine head coach Sheng Yao at San Miguel Corporation Sports Director at Francis Chua nitong mga nakaraang araw. At matapos ang Game 5, muli na naman nagkaroon ng tensyon na masangkot ang Rain or Shine import na si Jalen Johnson sa isang komprontasyon kasama sina Ginebra Team Manager Rayboy Rodriguez at Center Raymond Aguilar. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalong nadagdagan ang interes ng mga tagahanga sa serye dahil hindi lamang talento at diskarte ang naglalaban kundi pati ang emosyon at pride ng dalawang koponan. Sa loob naman ng court, walang duda na si RJ Abarientos ang naging pinakamalaking bida sa panalo ng Ginebra sa Game 5. Matapos siyang limitahan ng Rain or Shine sa 8 puntos lamang noong Game 4, agad siyang bumawi sa susunod na laro. Nagtala si Abarientos ng 31 points, 8 assists at 2 steals sa isang napakahusay na performance. Nakapagpasok siya ng 12 sa kanyang 21 field goals attempts at 4 na 3-pointers upang pangunahan ang opensiba ng Gin Kings. Ang kanyang agresibong pag-atake at mahusay na paggawa ng plays ang naging isa sa mga susi upang makuha ng Ginebra ang malagang panalo. Ayon naman kay Abarientos, malaki ang naitulong ng coaching staff sa kanyang paghahanda. Sinabi niyang patuloy siyang hinihikayat ng mga coach na pagbutihin ang lahat ng bahagi ng kanyang laro. Inamin din niya na mahigpit ang depensang ipinapataw sa kanya ng Rain or Shine sa buong serye. Madalas umano siyang harangin, banggain at tigilan upang hindi makagawa ng opensa. Dahil dito, mas lalo pa niya pinagtutuunan ng pansin ang paghahanap ng paraan upang maging epektibo sa pagkabilang dulo ng court. Ngayon, nakatuon ng pansin ng buong PBA community sa nalalapit na Game 6. Magagawa kaya ng Barangay Ginebra na samantalahin ang kanilang pagkakataon at tuluyang makabalik sa PBA Finals? O may natitira pang sorpresa ang Rain or Shine at mapipilit nila ang isang do-or-die Game 7? Para maging updated sa mga sports news and events, basketball, boxing, esports at kung ano paman, huwag kalimutang i-follow ang Sports Balita International sa ating Facebook at YouTube page para laging updated sa mundo ng palakasan.